Wednesday night, Amen Monday's house, apartment. So, let's be in prayer. We have a lot of things to be praying for. We have the Word to study. Amen. But there's a lot of challenges going on in our world today. Father in heaven, we thank you that we have your word, oh Father God Almighty, that we can hold on and stand, and that we are assured, oh Father God, of our relationship with you. And so we don't have anything to fear, oh Father God. We always have to be ready, Thank oh Father you, Lord. God. Thank you, Jesus. Whenever Jesus Christ takes us away from this world, and even as we are facing all these challenges around us, oh Father God, wars and rumors of wars, violence and killing. But there's also, Father God Almighty, revival going on Amen. in churches and universities, oh Lord God. Thank you, Father. We give you glory, Father God Almighty, Lord. Give you thanks in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. So, anyway, kumusta mo ang bawat isa? Blessed? Bless. Yes. Ngayon meron tayong magandang pag-usapan. Pero bago yon, ano masasabi niyo pag ang isang bagay ay genuine? Sabi sa Pilipinas, genuine. Genuine. Ano ibig sabihin ng genuine? Tunay. Tunay. Tunay na tunay. Hindi peke. Totoo. Kasi pag-usapan natin genuine faith. Kasi kung merong genuine faith, merong hindi genuine. Di ba? Oo. So, pag sinabi natin kasi genuine, yan, thank you. Pag sinabi natin genuine, sabi sa diksyonaryo, truly or exactly what something is said to be. Truly or exactly what something is said to be. Pag sinabi mo, ano to, genuine na Louis Vuitton, ano yun? Ano yung sinabi mo, genuine? Genuine leather, genuine. In other words, original, not an imitation, ano siya, yung tinatawag na authentic. So, pag tinanong, Baka tunay na imitation. authentic. So, pag tinanong mo kayo, ano sa tingin nyo ang genuine faith? How will you describe genuine faith? Kasi alam natin, tunay ba tong brand na to? Tunay ba to? O ano? We have the saying that faith. No, ano yung personal understanding natin? Kasi kailangan malaman mo yung bang faith mo genuine talaga. Importante to eh. Kasi pagdating ng rapture, yun lang may genuine faith ang makakasama. Yung mga sa tingin nila, may pananampalataya sila pero hindi yung genuine. Paano yun? Paano? Genuine faith is that you have the Holy Spirit. You have the Holy Spirit, okay? Faith that is not tested cannot be trusted. Faith, okay? So, Personal relationship. paano mo masasabing genuine yung faith mo? Bakit tinanong ko, ikaw ba genuine yung faith mo? What makes you say? Kasi halimbawa, bago tatanong, yung bang bag mo, totoo ba yan? Leather. Di ba? Pag nakita ka o naka-branded ka, totoo ba yan? Siyempre, ikaw mismo nakakala kung totoo yun o hindi. Sabi mo, ay, totoo yan. Ito pa nga yung serial number, ito yung resibo, binili ko sa ganito. Meron ang pruweba. So, ito yung tatanungin natin. Sigurado ka ba genuine yung faith mo? No? Kasi yun ang qualification eh. Authentic. Marami kasi, di ba, sabi ng Panginoon, sabi niya, darating yung time on that day. Many, sabi niya, who have called me Lord, Lord. Sabi niya, pagdating ng panahon, I will say to them, I never knew you. So, ba't gano'n? Tapos sinabi niya, teka muna, nangaral ako sa pangalan niyo Naggawa ko ng ganito, naggawa ko ng ganito. Umattend ako ng church Nagbasa ako ng Bible, tapos sabihin niyo, hindi gano'n. Lord ako ng Lord, hindi pala ako kilala. Ano yung batayan natin ng genuine faith?
kailangan meron tayong conviction yan sa sarili natin. Otherwise, baka mapunta lang tayo saan? Wala. Sa religion natin. So, let's really believe na alam natin kung ano yung ginagawa natin. Amen? Okay, so genuine faith can be described as, no? Very general lang muna to kasi hindi pa natin tatalakayin pa natin. Number 1, trust beyond evidence or proof. Pagka meron ka talagang genuine faith sa Panginoon, it goes beyond evidence or proof. Di ba parang ano yan, malalim na statement yan. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo sa Diyos, alam mo na totoo yan, kahit na walang external na evidence, you know deep within yourself na meron ka talagang tiwala sa Diyos. Number 2, it is a commitment that endures through trials. Yung sinabi nyo, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. No? So, kailangan yung faith mo ba nag-i-endure through trials? Importante makita natin yan. Number 3, ito ay general, no? Authenticity, not just outward expression or ritual. No? Importante yan. Kailangan alam natin. And number 4, ano yan heartfelt conviction, not just inherited belief. Ano yung inherited belief? Porque sinabi ng nanay mo, porque sinabi ng tatay mo, hindi inherited belief. Kailangan, so ito, these are just some. Of course, yung mga sinasabi natin, kailangan nandiyan ang Holy Spirit sa atin. Definitely, importante yun. Napaka-importante sa lahat. But, more or less, ito yung magbibigay sa atin ng picture, no? Yung bang pagtitiwala ko sa Diyos, ano ba? Di ba, halimbawa katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego. Sabi, pag hindi kayo nag-bow down dyan, ilalaglag kayo sa apoy. Sabi naman nila, naniniwala kami na ililigtas kami ng Panginoon. Pero, kahit hindi na kami iligtas, hindi pa rin kami magbabaw sa iyo. Ibig sabihin, it's beyond evidence or proof. No? At kahit ano pa dumating na trial, na pinagdaanan nila, tinapon sa den ng lion, si Daniel, at lahat-lahat pa, it was there. Tapos hindi lang siya ritual. Kaya kung minsan, tayong mga Kristiyano, we have to guard against yung religion, yung practice ng religion. Kasi minsan pati yung pagpunta natin sa simbahan, pag-attend natin ng services, nagiging na lang ritual. So, lahat ng bagay na ginagawa natin, pag wala ang spirito, hindi spiritual yun, ritual lang. No? Kaya lagi natin in-emphasize, pagka tayo ng communion, nagpapartake tayo ng communion, it's not a ritual. No? Or by true tradition. And then sabi ko nga, kailangan nasa puso. More or less, it's easy to understand, diba? So, there's only one way para mapatunayan natin kung genuine ang faith. Alam niyo kung ano? Test. Test. So, sinabi ni Brother Alex, faith that cannot be tested cannot be trusted. At paano daw ba tinetest o pinuprove ang genuineness ng gold and silver? Isa lang paraan Fire. So fire lang yan. No? Kaya maintindihan natin na gusto mong mapatunayan, ma-prove yung faith mo, dapat willing ka to go through the fire. Willing, kasi there's no other way. No? Pag-aaralan natin yan. Knowing that the testing of your faith produces endurance. Knowing that the testing of your faith produces endurance. So, right here, maintindihan natin na genuine faith is enduring faith. Okay? Genuine faith is enduring faith. Kasi ang pinuproduce ng testing, yung wala naman taong may gusto ng test Sa pag-aaral, ayaw natin yung mga surprise na test kasi hindi tayo handa.
At yung mga may hirap na test, ayaw din natin yan. Kasi may tendency baka bumagsak tayo. So, nobody wants test, di ba? To come, to happen. Pero, kailangan alam natin that the testing of our faith produces endurance. And when we speak of endurance, Stamina. it's patience, no? It is perseverance. It is steadfastness, yung sinasabi natin. So, genuine faith is patient. Genuine faith is persevering. Genuine faith is steadfast. Ngayon, nag-test ako, ayoko na. Di ba? Ayoko na. Sabi nung isa sa akin, ang hirap naman maging Kristiyano. Parang ang dami-daming pinagdadaan ng pagsubok. It's not hard. It's just impossible. Yun nga eh. Naalala ko yung yung sinishare ko noon. Yung sabi back in the Philippines, sabi niya, alam mo, parang ang hirap maging Kristiyano pag nakikita kita eh. Sabi niya kasi, parang ang daming pinagdadaan ng pagsubok eh. Sino ba may gusto niyan? But, our faith will be tested, definitely. So, sabi dito, 1 Peter 1:7, so that the tested genuineness of your faith. So, ang talaga palang tinetest dun sa faith natin, kung genuine tayo. Kung genuine yung pananampalataya mo. Kasi yung genuineness of our faith, sabi dyan, is more precious than gold that perishes, though it is tested by fire. Kahit na daw na-test yung gold, nasisira pa rin yan, nawawala pa rin yan, ninanakaw pa rin yung gold, di ba? Pero yung genuineness of our faith, yun ang tinitignan, gaano ka-genuine yung faith mo. Hindi lang itetest kita kung may faith ka. Hindi, itetest ka kung genuine yung faith mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit tayo tinetest para makita kung genuine yung faith natin? No? O faith lang yan. Hindi talagang totoong faith. Sabi dyan, kasi pagka daw na-test yung genuineness of our faith, saan yan magre-resulta? Sa praise and glory and honor of Jesus Christ, even at His revelation, lalo na sa pagdating niya. Doon makikita talaga yung lahat ng papuri. So, kung tutusin, sabi natin, hindi ba pwede wag na lang i-test? Total, hindi ba pwede wag na lang i-test? Total, naniniwala naman ako may pananampalataya ako sa Diyos eh. Diba? Bakit pa kailangan i-test yun? Pero hindi ba, Sister Maria, pinag-pray natin yung do not bring us to the test, but deliver us from evil. Pero yun kasi, yung test na yun is more on the side of the enemy na testingin tayo. Actually, hindi nga test, more on temptation yun eh. So, ibig sabihin yan, hindi, kumbaga ganito eh, katulad ng sinabi ko kanina, walang taong gustong dumaan sa test. Even si Jesus sabi niya eh, kung pwede lang ipass itong cup na to eh, kung pwede lang. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. So, walang taong gustong dumaan sa testing. Ngayon, pag sinabi naman ng nitong lead us not to temptation, yung iba naman, do not bring us to the test, pero ang mas tamang doon is, yung sa temptation, but deliver us from evil. So, pero ito, talagang, ang Diyos mismo ang nag-design na i-test yung faith natin kay Abraham. Nakita nyo, kahit na yung kay Job, masasabi natin yan. No? So, ang pananampalataya talaga natin, kahit ayaw nating matest yan, darating yung test. Okay. The issue is not if we would experience tests and trials in life, but when. So, hindi kung ako ba itetest, hindi. Kailan ka itetest? Yun ang issue. Kaya hindi natin isipin na, di ba yun ang sabi ko nga,
or when. Okay ba yun? Kaya sabi ng when you fast, hindi sinabing if you fast. When, kasi sigurado na bilang isang mananampalataya, darating yung time mag-fast ka. Ganon din tayo eh. Darating yung time na magkakaroon tayo ng trials and testing. No? It's not an issue of if, but when. Kailan. May question ako, Pastor Juan, kasi baka mawala sa isip. So, sinasabi mo na yung genuine faith, alam ng Panginoon yun, di ba? Siya lang ang, alam mo din sa sarili mo, pero, paano mo i-adapt yung genuine faith na sinasabi mo na, ibig mo sabihin, pag wala kang genuine faith, you're not saved? Well, Kasi sabi mo doon sa word mo kanina na, Lord, yung, ano yun? Sa Biblia, may iba't ibang klase ng faith. Meron tinatawag yung saving faith. Kaya yung saving faith na yun ang faith, isang beses mo lang gagamitin yun. Yung saving faith, narinig mo ang salita ng Diyos, ang magandang mabuting balita, sinabi mo, Lord, susuko ang buhay ko sa iyo. So, yun ang saving faith. Yung saving faith, isa lang yun. Kung wala ka ng genuine na saving faith na yun, na faith mo sa salvation ng Panginoon, isang beses mo lang gagawin yun. Gagamitin yun. Hindi ka naman paulit-ulit na nababorn again. Kaya isang beses lang yun, yung saving faith na yun. That moment in time when you truly surrendered your life to the Lord. Pero yung faith na pinag-uusapan natin, ito yung faith ng trust and belief in God. Di ba? Sabi natin, faith, yung na-take up na natin, yung emuna. Faith is amen. Faith is agreeing with God. No? Ito yung pang-araw-araw natin na kung pwede man natin sabihin na living faith. Kaya meron di bang living by faith. Kasi itong living by faith na to, itong faith na to, araw-araw mo itong ginagamit. Oo. So, yung faith for your healing, faith for God's provision, faith for so many things, araw-araw mo yung ginagamit. So, ang araw-araw mong ginagamit na faith sa Panginoon, yan ang iti-test ng Lord. No? Test yan, we go through the testing. Kasi baka meron ka lang faith ngayon, tapos pagdating, di ba, pag mas maganda lahat ang nangyayari sa iyo, praise the Lord, meron akong pera, wala akong sakit, pamilya ko, okay lahat. Oh, praise God. Pero once nag-go through ka na sa trial, wala na. Ano na yung reklamo natin? Kaya sabi nga ng mga Israelita noon, lahat ng sasabihin nyo, susundin namin. Pero pag dumating na yung salita ng Diyos, hindi na nila sinusunod. No? So, yun ang pinapakita dito. So, Isaiah 43, sabi ko, it's not an issue of if, but when. Kaya dito, very specific eh. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Ano ibig sabihin? Darating yung passing through waters, darating yung passing through rivers, darating yung walking through the fire sa buhay natin. Pero sa lahat ng yan, kaya dumaan ka sa tubig, dumaan ka sa baha, dumaan ka sa ilog, dumaan ka sa dagat, dumaan ka sa apoy, may pangako ang Diyos eh, I will be with you, they shall not overwhelm you, you shall not be burned. Katulad nangyari kay Shadrach, Meshach, Abednego, they did not even have the stench of fire sa kanila or smoke. Andiyan ang pangako ng Diyos eh. So kung may pananampalataya ka, kung genuine yung pananampalataya mo, hindi ka matatakot sa tubig, hindi ka matatakot sa mga ilog, sa mga unos, hindi ka sa mga bagyo, hindi ka matatakot saan? Sa fire. Ang experience ko, when I was in school, pag masyado, you are prepared in that classroom. Gusto mong matawa. Oo, syempre. Pero pagka hindi ka prepared, umiiwas ka sa teacher. Tatago ko, baka matawag ka, 60 yan. 60 Diba? ka agad ang pag hindi mo alam, Pag di mo alam. So, iwas ka. so ano ibig sabihin dito? Hindi sinabing if you pass through the waters, if you pass through rivers, if you pass through the fire. Hindi sinabing if eh. When. Ibig sabihin, tiyak
Dadaan talaga. Sa buhay mo, habang ikaw ay nabubuhay, merong mga darating na mga baha. Testing. May darating na mga unos, may darating na apoy. Testing. Ngayon, kahit na dumating yan, kasi yan ang mga test eh. Waters, rivers, fire. Mga test yan eh. Diyan ka ite-test. Pero pag makakapasa ka dyan, pag may pananampalataya ka na ang Diyos hindi ka iniiwan, ang Panginoon, pipigilan niya. Di ba? Kita mo nga yung Red Sea. Eh, kakainin na sila ng Red Sea. Ang ginawa ng Lord, hinati niya sa gitna. Oh, dumaan sila sa gutom. Sa wilderness, nagbigay ng mana, bread. Gusto nila ng tubig, nagbigay ng tubig. Pinotektahan sila sa init at lamig. Bubo. So, dumaan sa maraming waters, rivers, and fire. Dadating yan sa buhay natin. Siyempre, ayaw natin. Kung papipili ka, gusto mo ba dumaan dyan? Ayaw natin. Pero, dadating yan. No? I have said these things to you, John 16:33, that in me, sino yung in me? In Christ. You may have peace. Bakit you may, hindi sinabing you will? Kasi may mga tao hindi naman talaga gagawin yan. No? Sinasabi ni Lord, eto, sa akin, meron kayong kapayapaan. Pero nakadepende yan sa'yo. Ako ba pipiliin mo? Kasi ito yung choice mo. Either you choose in me or in the world. Pag choose natin yung in the world, anong makukuha natin? Tribulation. But take heart, sabi niya, I have overcome the world, including all the tribulation. Yun ang ibig sabihin nun eh. So, every day as we live our life, we have a choice. Dito ba ako in me, in Christ, o in the world? Kaya nga ano yung declaration natin? In Christ, I am deeply loved, highly favored, totally forgiven, abundantly blessed. So, meron tayong choice whether to affirm, no, to confess, to believe, to live even Christ or the world. So, maliwanag yung sabi ng Lord, in me, anong katapat? Peace. In the world, tribulation. So maliwanag eh. Ang Panginoon, napakaliwanag niya eh. No? Sinisimplihan ng Panginoon yung pagtuturo niya ng salita para mapakinggan natin at maipamuhay natin. That's just how it is. No? Kaya nga, totoo ba? Genuine ba yung faith mo sa salita ng Diyos? Sa Diyos at sa Kanyang salita? No? Kasi kung hindi tayo merong genuine faith in His Word, we will ignore His Word. Hindi tayo naniniwala doon. Tapos, number 2, para malaman natin yung genuine faith, find the good in every bad situation. Yun ang yun ang mahirap. Finding the good in the bad situation. Eh pag meron nga tayong bad situation, ang una nga, nagre-reklamo na nga tayo eh, di ba? How can you find the good in every bad situation? So, number 1, the reason and the way that we can find good in every bad situation is knowing God is with us always. Pagkasama mo ang Diyos, natural. Ano sabi niya? Romans 8:28. And we work God together. works all things for our good. So kahit na, God is able to turn things around for us. Kahit na anong sitwasyon na pangit, because He is working all things for our good, therefore, meron tayong kakayahan, meron tayong inspiration na hanapin yung mabuti sa pangit. Mahirap yun. Ay, hanapin yung maganda sa pangit. Sabi ng Panginoon kasi, Hebrews 13:5, ano daw? I will never leave you nor forsake you. God is with us always. Actually, ang kasunod yan. So that we can confidently say, the Lord is my helper, what can man do to me? Yun ang buong verse niyan. So I will never leave you nor forsake you. Leave you, talking about the presence of God. Forsake you, talking about the provision of God. Hindi kita pababayaan eh, kasi lagi akong may provision para sa iyo. No, I will never leave you.
Tapos, so, pinapakita natin, paano natin makikita yung maganda sa pangit. Number 1, dapat alam natin at naniniwala tayo at tinatanggap natin, God is with us always. In fact, hindi nga lang with in us by the Holy Spirit. We are indwelt by the Holy Spirit. Number 2, ayan, the harder the obstacles, the greater the joy in overcoming them. Yun ang pangalawa. Isipin natin na mentras mahirap yung pinagdadaanan natin, mas greater yung joy in overcoming them. Di ba? Pag meron kayong, marami kayong gagawin, meron kayong list ng to do, ano yung uunahin nyo doon? Yung madali. Yun ang gusto natin eh. Unahin natin yung pinakamadali. Pero alam niyo ba, ang tinuturo sa Biblia, unahin mo yung pinakamahirap. Kasi pag inuna mo yung pinakamahirap, yung mga iba, madali na lang. Okay? So, hindi, ang tinuturo sa Biblia, and one of these days I will talk about that. Ang sinasabi lagi sa Biblia, kung ano yung kinakaharap mo, at ang example doon si Abraham. Ako, ano yung dami ng gagawin mo, meron kang 5 gagawin, unahin mo yung pinakamahirap doon. Parang pag nag-aaral ka, para sa exam, ano yung pinagtutuunan mo ng pansin? Yung pinakamahirap para sa'yo. Kasi yung subject na madali, okay na yun eh. Basahin mo na isang beses, alam mo na yun eh. Pero halimbawa, kung ang mahina ka sa math, uunahin mo yung math pag-aralan. Kesa sa English, kung marunong ka na dyan. Unahin mo yung math, mag-spend ka ng time dyan. So, the harder the obstacles, the greater the joy in overcoming them. No? Sabi sa James 1:2, my fellow believers, when it seems as though you are facing nothing but difficulties, see it as an invaluable opportunity to experience what? The greatest joy that you can. Sabi niya, kung ano yung kinakarap mong pinaka mabigat, isipin mo na ang kapalit niyan, greatest joy. Who for the joy that is set before him endured the cross, even death, sabi kay Kristo. Kaya niya na-overcome lahat yung ano na yun, yung mga pagdurusan na yun. Because he was looking at the greater joy that is set before him. So, ganun din tayo eh. Mga magulang, napagtitisan mo yung mga mabibigat kasi nakatingin ka dun sa joy na makita mo mapagtapos mo yung mga anak mo, makita mo na naging mabuti silang tao, andun yung joy mo, importante yun. No? And then, number 3, yung finding good in every bad situation, we should know that we will come out of it better and stronger. Di ba merong kanta? What doesn't kill you makes you stronger. Yung hindi pumapatay sa'yo, pinapalakas ka. Ibig sabihin, mga trabaho, mabibigat. Hindi ka naman mamamatay dyan sa mabigat na trabaho niya, pero you will come out of it stronger. No? Sabi sa Biblia, James 1:3, for you know that when your faith is tested, it stirs up power within you to endure all things. So habang natetest daw yung faith natin, lalo namang lumalabas yung power para mapagtagumpayan natin at mapagtiisan natin ang lahat ng bagay. So, ang sarap malaman ito, lalo na yung mga nangyayari sa paligid natin. Ang dami-dami nangyayari na safe ka pa ba? Pag lumabas ka, o hindi ka na, you don't feel safe anymore, mga ganyan. But knowing that God is with us, it will take away the fear, di ba? So, ayan, sinamarize ko sa inyo, paano ba natin makikita yung good
Sa bawat pangit na sitwasyon, God is with you always. Number 2, the harder the obstacles, the greater the joy in overcoming them. And number 3, you will come out of it better and stronger. And I don't know kung ano na yung pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay nyo. Siguro kung tatanungin ko kayo, ano yung pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay natin? Meron ba? Ha? Meron na bang Mga death and life situation. Yung mga death and life situations natin, meron na ba tayong na-experience ng matinding pagsubok sa buhay natin? Kasi yun lamang nakaranas ng matinding pagsubok ang makaka-identify dito sa sinasabi natin. Pero yung paisi-isi lang yung buhay natin, hindi natin yan masasabi ng bukal sa kalooban natin. At ang tanong ganito naman kung tayo mismo ang lumalayo para subukan yung pananampalataya natin, nilalayuan natin yan, di natin siya wini-welcome, nilalayuan natin siya, we will never experience the greater or the greatest joy. Hindi natin maano yan, hindi natin ma-experience yung greatest joy na yan. Kaya, it's good na alam natin yan. Pero, Pastor, I mean, hindi yung, kasi yung sa tagal na panahon ba dito, yung pumunta ka dito, you've been here as a tourist, and you stay here for like 20 years without anything na bibigay sa'yo ng, you know, that is I don't know if that is a testing or, but nung yung ma-overcome mo yun, may joy talaga. Oo. Naandun talaga yun. Kahit sa bagay, basta na-overcome mo isang bagay, kahit sa anong pamumuhay natin, may na-overcome problema, masaya ka dun. Naranasan mo nga ba yung hulog ka ng hulog sa utang mo, pag finally, nabayaran mo na ng buo, Yeah. debt-free ka na, may sinabi wala ka ng utang, masaya ka na dun Yes. Di ba? Amen. Pero lahat ng yan, kasiyahan natin yan sa, kumbaga, pang-ibabaw na buhay natin. Kasi kung wala si Kristo, yung ultimate na test na yan, hindi natin maipapasa, which is yung makasama ka sa presensya ng Panginoon. So, dito sa mundo, maraming mga tao, maraming na-overcome na mga, magbasa kayo ng mga milagro na nangyari. Ang dami Pero, apart from Christ, all those things are nothing. Kasi, na-overcome ko man yung problema ngayon, pero what about yung mga spiritual na bagay? Lalo na all that concerns eternity. Dalawa lang naman pupuntahan mo heaven or hell di ba? Parang letter H. Ha? Parang letter H. Parehong letter H, tama kayo doon. So, James 1:4, and then as your endurance grows even stronger, it will release perfection. Nakita natin, ang sabi kasi kanina, the testing of your faith will produce endurance. Ngayon, habang daw yung endurance natin, ano yung endurance na yun? Yung patience, perseverance, steadfastness. Habang yung endurance na yun, lumalago, ano daw mangyayari? It will release perfection. So, ano ba yung perfection? Maturity. So, kaya hindi tayo nagmamature sa ating pananampalataya kasi hindi siya dumadaan saan? Sa pagsubok. Ang pagsubok sa pananampalataya natin, yun ang nagpapamature sa atin, hindi yung tagal natin bilang Kristiyano. Ang tagal ko ng Kristiyano, 20 years na ako Kristiyano, I must be mature. No, hindi yun. Kasi pwedeng 20 years ka na, 30 years ka na Kristiyano, pero wala pa rin yung maturity. No? Kasi yung maturity, sabi ganyan, nare-release lang yung maturity na yan habang tayo ay nagkakaroon ng endurance. Yes. At yung endurance ay galing saan? Sa testing of our faith. Sabi dyan, yung daw maturity na yon in every part of our being. Hindi lang mature tayo kasi marami na akong alam na Bible study,
marami na akong alam na Hebrew word, marami na akong alam na Greek word, marami na akong na-memorize na mga verses. No, yung maturity na yon into every part of our being. So, pwedeng mature tayo sa mga pinag-aaralan natin in terms of, marami na akong alam. Pero paano sa mga relasyon natin, sa kapwa natin? Sa mayor. Paano yung ibang area na mature ako dito, like, di ba, ang dali nating na isuko yung buhay natin sa salvation. Tama? Ang dali natin na isuko, sabi ko nga, one time lang yung saving faith. Eh. The moment nagkaroon ka ng faith sa salvation ng Panginoon, that's it. You are a child of God. Di ba? Pero yung sa bawat aspeto ng buhay natin, sa katawan natin, sa pera natin, sa relasyon natin, nasa yung faith doon. Sabi dyan, maturity in every part of our being. Ibig sabihin, hindi ka lang mature sa isang area ng buhay mo. Wow, mature lang ako sa dami ng mga nabasa ko. Pero yung ibang area ng buhay natin, hindi natin maipakita yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya kay Abraham, nung yung kanyang maraming turning point sa buhay ni Abraham. Nung sinabi ng Lord sa kanya na iwanan mo yung pamilya mo, iwanan mo yung bayan mo, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. Hindi nga alam ko ituturo ko sa'yo as you go. That's something. Lalago ka doon dahil magtitiwala ka sa Diyos every step of the way. Tapos nung ibibigay niya yung si Isaac, kung nagkaroon ako ng pananampalataya na ibigay ko si Isaac, paano doon yung mga ibang bagay? Kaya nga madali niyang sabihin kay Lot, sige, kung ano yung gusto mo, sa'yo na. Kung saan yung maganda para sa'yo na. Kasi kung hindi pa siya na-test doon sa importante sa kanya, si Isaac, o kung ano pa man yan, mahirap magbigay. Di ba? So, itong kaya hina-highlight ko ito maturity in every part of our being. Ibig sabihin, spirit, soul, and body. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng maturity, spirit, soul, and body. Lahat ng bagay sa buhay natin, dapat magkaroon tayo ng maturity doon, mag-mature tayo doon. Minsan, di ba? Minsan nga, ang mga Kristiyano, very petty Mga Kristiyano, very petty. Ano yung petty? Yung maliliit na bagay, malaking bagay sa kanila. Bawa, hindi kita nabate sa simbahan. Sensitive ka na masyado, hindi ka nabate. Ayoko na magsimba, hindi ako nabate dyan sa church. Di ba? Or, hindi maganda yung hindi maganda yung kantahan. Di pagandahin mo. Baka may maganda kang boses, di kumanta ka. Di ba? Marunong ka mag-gitara ka. Ibig sabihin, that's how you show maturity. Yung testing of our faith has to do with maturity. Eventually, ang goal ng testing of our faith is to make us mature. Kita mo, di ba, pag-asawa, minsan di mo alam paano mag-asawa pero bigla ka nag-asawa, dumami yung responsibilidad mo, ang dami mong dinadaan ng pagsubok, nagmamature ka. Diba? And then, sabi dyan, ang gandang malaman yan, maturity in every part of our being, until there is nothing missing and nothing lacking. Hindi lang pala yung every part of your being. Merong sukatan. Until, hanggang, nothing missing, nothing lacking. Yung maturity daw natin hanggang umabot saan? Nothing missing, nothing lacking. Pero alam naman natin yan Will we ever come to that point of nothing missing, nothing lacking?
Parang imposible, di ba? Kasi yung until nothing is missing and lacking, pagdating ni Kristo yan. Ibig sabihin, hanggat hindi dumadating si Kristo, at ngayon nga malapit na siya dumating, marami pa tayong ilalago, marami pa tayong imamature, at marami pa rin tayong pagdadaan ng mga testing kung gusto nating umabot sa maturity. Amen? So, yung isipin mo, I mean, magbabasa ka ng Biblia, sabi mo, akala ko, mature na ako, yung pala. Wala pa doon sa in every part of my being eh. No, wala pa doon sa in every part of my being. Baka hanggang isip lang ako. So, magandang maintindihan natin yan. So far, di ba, nakikita natin. And sabi ko nga, no one wants to go through testing. Pero yung maturity mo, nakadepende sa testing of your faith. Kapag hindi ka nakaka-experience ng testing, kapag hindi ka nakaka-experience ng testing of your faith, meron ka nga bang faith? Kasi yung faith na yan, dapat i-test yan. So ito yung tatlong bagay na gusto natin maintindihan. Di ba meron tayong testing and trial? Saan daw yan tutungo? Sa endurance, patience, perseverance, steadfastness. At yung endurance natin, ano daw yung ultimate? Pag sinabi natin endurance, ability to keep trusting God despite everything that's going on, I will continue to trust the Lord. Yung kantang, it is well with my soul. Ano ba nangyari doon sa it is well with my soul? Nauna yung mga anak niya at asawa niya. Pero nangyari, nalubog yung barko, namatay yung asawa niya, mga anak niya, namatay. Pero nasabi pa rin niya, it is well with my soul. Kasi ability to keep trusting God despite the negative, despite the, the obstacles and everything. So, yun yung endurance. At daw endurance na to, anong yan? Maturity. So, yung test and trials na yan, ang ultimate goal niyan is maturity in every part of our being until nothing lacking, nothing missing. Ibig sabihin, hanggang dumating si Kristo. So, ano yung maturity na yan? Development of Christ-like character and behavior through a renewed mind and tested faith. Importante yan. Lalo na ngayon, nabubuhay tayo na ang tao gusto lagi gratification. Narinig niyo ba yung salitang dopamine detox? Dopamine. Ano ba yun? Ano ba yung sabihin nun? Sabi mo, narinig mo yung dopamine detox. Ano yun? Set-free ka doon sa brain mo na inaano mo yung pleasure. Dopamine, yan yung hormone natin, no? Brain chemical that makes us enjoy pleasure. Pag nakinig ka ng YouTube, pleasure yan. Dopamine sa'yo yan. Pag kinain mo yung gusto mong kainin, dopamine yan. Pleasure yan eh. So tayo, masyado na tayong sanay sa pleasure. Ang gusto natin lagi, pleasure. Ano ba ang mas pleasurable? Manood, makinig sa mga kung ano-anong mapapanood sa YouTube o magdasal? Di ba ang mas nagbibigay ng pleasure sa iyo, mga bagay-bagay na ito in the world. Yung nagbibigay sa atin ng dopamine, world. Dopamine. Joy. TV, mga palabas, mga pakikinig, social media, kwentuhan, lahat na yan. No? Hindi masama ba yan? Hindi. Pero over na tayo dyan. Yan na lang ang gusto nating gawin araw-araw. Yan na lang ang imbis na ito ang gawin mo, ito ang ginagawa mo. And tapos at the end of the day, lahat tayo dumadaan dito na parang, Lord, naaksaya yung oras ko, kahit na sabihin mo na, nakikinig naman ako sa mga nakikinig naman ako sa teaching nakikinig naman ako, okay.
wala ka nang nagagawa, nakikinig ka lang ng teaching pero wala kang time mag-pray, ano yun? Diba? Hindi kompleto. So, sabi diyan, development of Christ-like character and behavior through a renewed mind and tested faith. Kasi kalaban natin ngayon, yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng pleasure. Yun ang problema natin. So, ayun, titingnan natin. Oy, okay itong testing na to kasi saan ako dadalhin nito? Maturity. Di bali kang nag-go through dito kasi dadating dito yung maturity. So, dito natin ito, no? Ang genuine faith is produced through experiencing tests and trials in life base sa it's not a matter of if but when. So faith natin nagiging genuine through testing. Importante yan. Tapos genuine faith finds the good in every bad situation, and genuine faith is proof of spiritual maturity. Importante yun eh. Sana makaabot tayo. Sana lumalago tayo, no, in every part of our being. So, sabi sa 1 Peter 1:6, in this, you rejoice. Ano yung in this? Ano yung in this? Dun sa mga testing. In this, we rejoice. Though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. So sabi niya, yung mga trial na to, anong ginagawa sa atin dito? It grieves us. It grieves us. Dumaan ka sa pagsubok. Diba? Mahal mo sa buhay, nawala sa'yo. May na-aksidente, may nagkasakit. It grieves us. Diba? May iyak ka talaga dun. Yung mga dumadaan sa iyo, mga na-experience mong betrayal, masakit yan eh. It grieves us. Kahit na ako minsan yung giving sacrificially, masakit yan eh. It grieves us. Diba? Pero sabi niya, in this, you rejoice. Parang ang hirap ng gawin yun na ang natural tendency is to grieve. Pero sinasabi ng Panginoon, in this, you rejoice. Diba? Count it all joy when you encounter various trials, no? Sabi niya, so that the tested genuineness of your faith. So ano nga yung tinetest? Bakit dumadating yung test? Kung genuine yung faith natin. At kung hindi genuine yung faith natin, lalabas yun. Pero kung genuine yun, lalabas din yun. The tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So, salamat sa Panginoon. No? Salamat sa Panginoon. Kahit na ano nangyayari, salamat sa Panginoon. Kahit yung pinagdadaanan tayo, salamat sa Panginoon kasi we will come out of it victorious and stronger. Why? Because Jesus doesn't leave us nor forsake us. Hindi ka naman talaga mag-isa dyan eh. Kasama mong Panginoon. So, sabi ko nga, ito lang yung tinuturo sa atin ng Biblia. And I pray na i-welcome natin ito. I-welcome natin yung testing of the genuineness of our faith. Kasi hindi naman talaga malalaman mong genuine yan eh, pag hindi yan dumaan sa apoy. That's the only way. Dumaan sa apoy, the testing and trials in life. So, we are here, being prepared by the Lord. Being prepared by the Lord for whatever it is to come. Kasi the world is not going to get any better. It is going to get more challenging. Kasi hinahanda tayo saan? Sa rapture.
Inahanda tayo sa rapture. Importante yun. So, may tanong mo ba kayo? What I'm learning now is a lifelong learning process. Hanggang nabubuhay tayo. Ayan It's nga. a lifelong learning process. Yeah. Stages by stages. That is part of what we have talked about. Until nothing is missing, nothing is lacking. No, hanggang mawala tayo din sa mundong to. Ganyan talaga ang buhay. Yes. It's a lifelong learning process. Amen. We never stop learning, and we never stop, encountering the waters, the rivers, and the fire. Trusting. Nabubuhay pa tayo. We are in the world, di ba? Amen. So ano pa gusto niyo idagdag o i-share? O may experience niyo bago tayo manalangin? In medicine, there is also a thing as post-maturity. Alam mo yung post-maturity? Yung bata lumabas, may buhok na. Ba? May ngipin na. Oh, yung ngipin na. Post-mature. Talagang sumobra naman. That's also bad. Oh, okay. Yung sinabi mo kanina na gold and silver are That's tested about, through fire. yeah. May isang nagtanong doon sa silversmith, paano malalaman na yung silver na dinaan sa apoy free from any kind of impurity? Mm. Ang sagot nung experienced silversmith, sabi niya, pag nakita mo nga yung image mo Yeah. doon sa silver, Yeah. then it's already pure. Yes, kasi lalo na nung unang panahon, wala pang salamin nun. Ang salamin nila is silver talaga. Saka gold. Pagka wala ka masyadong pera, bronze. Pero sa silver mo talaga makikita yung sarili mo. But that's true. So, para sa ating application sa ating buhay, pag dumaan tayo sa apoy, sino dapat ang makita sa buhay natin? Si Kristo. Yan ang maturity. Ayan. Kaya nga, until nothing is missing, nothing lacking, kasi si Kristo na nakikita sa iyo. No? Tsaka, it's no longer I who lives. Yes. But Christ that lives in me. Amen. So ngayon, hindi mo na sarili mo ang inaano mo, pinopropose o inuuna, kundi si Kristo na parati. And going to that finds the good in every bad situation, I believe na nalaman natin yung tragic death ngayon na nangyari kay Charlie Kirk. Kilala niyo si Charlie Kirk? Oo. Yeah, he's a very young Christian ano ba? Political activist. Ha? Political activist. Political activist, tsaka Conservative. conservative, Christian conservative. So marami siyang nahikayat ng mga kabataan na maging Christian and then to be conservative, from liberalism to conservatism. So ngayon, nakita natin dito na from that bad situation, ang nakikita ko rito is although may nagre-rejoice na namatay, and that's so bad, so tragic. Pero nakikita ko na maraming kabataan magko-question ngayon. Bakit kailangan patayin itong tao? Saka mare-reproduce siya. Magkakaroon ng Mare-reproduce. mas maraming Charlie Kirks in our midst. No? Kasi yun ang ibig sabihin nun yung sowing your life Unless a grain of wheat falls falls into to the the ground ground. and dies, it abides alone. No? So, kaya yun nga ang doon. Praise the Lord na pasalamat tayo sa naging buhay niya. Yun ang nasabi ko na lang kanina. And I know that from out of this tragedy, trial, no, will come out many more Charlie Kirks. Kaya ganun din. So, salamat sa Panginoon. So we have to pray for young wife with 2 very young children na naiwan. Amen. Amen. That's going through the fire. Yun ang sinasabi niya. Yung wife But, niya. but God is with them. Another thing that I have learned over these years, I've been in the church for maybe 50 years na siguro. Almost 45 years. Right? So my point is,
if you really want to learn, nobody can force you. But if you don't want to learn, if you don't want to learn, nobody can force you. But if you want to learn, nobody can stop you. Yes, totoo yun. Kaya Amen. doon ko na-build yung life learning process. Yes. So, more or less, Stage by stage. So, more or less, makita natin na kung dadaan man tayo, kung ano man ang pinagdadaan natin ngayon, it is bringing us maturity. Maturity. Yun ang ano natin. Kasi, sino ba nagbubunga? Di ba yung mga mature? Yung mga immature yung nagbubunga eh. Mga mature nagbubunga. At gusto ng Panginoon tayo to bear more fruits. Diba? Yun ang importante. Ganon din sa plant. Pag ayaw magbunga ng plant, I kill it. Yeah, because I'm 12 years old, nagagarden ako eh. Buti na lang ang Panginoon eh, Hindi ganon. mahaba ang pasensya sa atin. Amen? So, sige po, manalangin tayo. Father in heaven, maraming pong salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa pananampalataya na kayo rin ang nagbigay sa amin. That to each one of us, Lord, you have given the measure of faith. Amen. Kaya salamat po, O Lord God, that our faith is being tested. Amen. Because you want us to mature, to have endurance and mature. Lord, salamat po na binibigyan niyo ng liwanag ang aming mga kaisipan. Lord, not to resist the testing, O Lord God, but to welcome it, knowing that it will yield to us, O Lord God, a bigger harvest in our life. Salamat po, Panginoon. At again, we take this time, Lord, to pray for the family, the wife and children of Charlie Kirk, Lord. He has given of his life for the sake of your word, for the sake of your, for the sake of his own conviction and faith in you, O God. So we just thank you, Lord God, that something good is going to come out of this. Father, we bless you for our brothers and sisters, O Lord God, who are not here with us, who are watching, those who are listening. Lord, that you will touch them, hipuin niyo po ang bawat isa, at magkaroon ng kagalingan ang bawat taong may sakit sa oras na ito, magkaroon ng kalakasan ang mga nanghihina, Panginoon, at magkaroon ng kapayapaan ang mga taong naguguluhan sa kanilang puso at isipan. Salamat po, Panginoon, na ang inyong kalooban ay para bigyan ng kahulugan ang aming mga buhay. Kaya sa inyo po namin binibigay lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is good. Stronger and what? Ano yung sinabi?